Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:12 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa bumagsak na tulay dito sa Cabagan, Isabela. Ang title ko po ngayon ay Tulay sa Cabagan, Santa Maria Bridge, Isabela, bumagsak. Yan po yung isang span. Yung isang span ay bumagsak. Dumaan daw yung 100 tons na dump truck. Dumaan daw doon ay bumagsak. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ang presyo po ay 1.2 billion pesos. Pero hindi naman natin kabisado yan kung ano yan eh. 990 meters long at saka may 12 arko. Sinimbulan ito noong 2014, panahon pa pala ni Pinoy. At natapos lang o nadaanan lang itong February 2025. So, ngayon lang dumaan yung mga sasakyan. Ayan, isang buwan na siguro, mag-iisang buwan. Ngayon, yung isang span po, yung poste sa poste, ay 60 meters daw. Yung poste sa poste at doon yung may arko. Yung may arko, siguro nakita nyo naman sa kanyan, sa TV o sa mga YouTube. Ang sabi nila, ang capacity daw nung tulay ay nasa 45 tons load capacity. Yun ang sabi nila ha. At tinignan ko yung drawing. Yung drawing po ay ito ang nakikita ko na dahilan bakit bumagsak yan. Yung tension rod ay maliit. Maliit at saka madalang o mahaba yung distansya. 10 meters. Ay ako po ay kahit na hindi ko na pag-aralan o kumputin, hindi na. Titingnan ko lang saan ba ang problema dyan. Ay, bilang ako po ay isang engineer at electrical engineer po ako at saka mechanical engineer. Hindi ako civil engineer. Pero umabot po kami ng strength of materials. Opo, 4 year yan per semester. 5 units po yan, yung strength of material. Sama-sama kami dyan na mga civil engineer sa subject na yan. Strength of materials. Mayroon pang nauna yung kinukompute namin ang mga reaksyon doon sa engineering mechanics. Mechanics 3 to 5 naman yan. 5 units din yan.
Sama-sama din kami ng mga civil engineer, mechanical engineer, lahat ng mga engineering kumukuha noon at itong strength of materials. Fourth year na po yan ha, per semester sa PIATI. So, nakakaintindi po ako ng ganyan kasi doon sa strength of material ay may mga stress analysis na ron eh. Pero hindi lang yan. Ang advantage ko sa civil engineer, of course, ay inuulit-ulit nila po yan eh. Lalo na yung mga structural engineer, inuulit-ulit lang yan. Pero basically, yun na ang principle doon sa strength of material. Ang advantage ko sa kanila ay mayroon akong, dahil sa mechanical engineer ako, mayroon ako nung machine design. 2 semester din po yan. Aywan ko kung 4 units o 3 units yan. 2 semester po yan. Na yung mga pyesa, pinag-aaralan talaga namin o paano gumawa ng pyesa, yung elements of mechanism. At pinapag-aralan din namin yung mga reaksyon o yung mga puwersa na dumadaan doon sa mga pyesa. Pero pagdating doon sa panghuli na machine design, ay doon talaga yung halimbawa yung bakal, ano ang ultimate stress niyan o tension na dadaan diyan bago maputol. Ayan po yun ang advantage ko kasi nga mechanical engineer Tignan ko lang po yung tension rod nila. Hindi uubra yun eh. Opo, hindi uubra. Mapuputol talaga yun o mawawala. Ngayon ay pinag-aralan ko din po itong ay siminto pala yung arko. Akala ko noong bakal, pero nakakita ako ng isang vlogger na pinakita niya habang ginagawa yan ay siminto pala yan. Siminto, reinforced concrete. Bihira na ganyan. Pero pwede rin kasi nga ay lang yan mababa lang yan. Ang kahirapan lang yan ay arko. Dapat yan bakal. Pero okay na, padaanin na natin na kaya ng siminto yan at saka yung bakal. Yung reinforced yan reinforced concrete yan Yung bakal, hinahawakan niya yung siminto. Yung namang siminto, hinahawakan niya yung bakal. Ganun po yan, kaya ang tawag dyan reinforced. Kaya matibay din yan. Okay, at palagay ko wala akong question doon sa arko. Yan po ang nagdadala ng load. Yung lahat ng load na yan ang nagdadala yung arko. Aywan ko lang kung hindi pinag-aralan yan ng mga civil engineer na naka-assign dyan. Alam yan na ang nagdadala ay yung arko. Ngayon, ang susunod na nagdadala, yung tension rod na tawag dyan, ay ang liit Kaya bumagsak po yan. Okay, ang sabi nila, dumaan daw ang 100 tons na dump truck. In doubt po ako dyan. Opo, kasi dyan sa Pilipinas po, ang mga dump truck, mayroon tayong yung light dump truck ay hanggang 5 tons yan. Ang dala niya, ang dala, yung payload capacity. Ngayon, yung middle na karamihan dyan sa atin, yung mga dump truck sa atin ay middle lang 7 to 10 tons yung mga middle. Opo. At yung malalaki naman talaga na pwede rin na dumadaan sila sa highway, is from 12 to 15 tons. Ayan nga, yung nakita ko dyan. Ipagpalagay na 15 tons na yan. Ngayon, may mga dump truck din na malalaki. Pero yung nasa minahan lang yun, hindi umaalis doon. O kaya, maliit lang ang area ng ginagalawan nila. Pero yung dumadaan sa kalsada,
usually yan ay pinakamalaki na 15 tons po. Ayan ano. Kaya kung i-compute ko po yan, kung yung payload capacity niya ay 15 tons, dudublihin ko yun. Kasi yun na rin ang weight ng sasakyan eh. Ganun po yan eh. General rule, kung 1 ton yung kotse mo, ang pwede niyang dalhin yan ay 1 ton din. Ganun po yan. Ay 15. Ayan, inilagay ko dyan. 15 plus 15. Weight of the boulders at saka weight of yung dump truck, 15 na rin plus 5. Kasi yung dalawang SUV o yung kotse at saka yung motor ay inequate ko na sa 5 tons yun. 5 tons. Ay di, lahat-lahat ay 35 tons lang yan. Di ba? Yung dumaan doon, nung oras na yan, ay ang capacity daw ay 45 tons. Bakit bumagsak? Ayan po ano. Ngayon, ang nakita ko nga dyan, yung tension rod, napakaliit. Napakaliit po. Opo. Bilang ako ay sanay ko ako sa kwan yung ay kasi nga na-assign nga ako sa kwan sa high-rise building ng siguro mga 3 taon din ako pagkatapos ako diyan sa Senado, yung Senate transfer diyan sa GSIS building complex diyan sa Pasay, napasabak naman ako sa mga high-rise building. Kaya alam ko itong tinitesting din yan yung mga bakal. Opo, bago ikabit yan. At saka yung tinitesting din yung konkreto. Opo, yung mga halo, tinitesting yan. At dalawa ang pinagdadalhan namin na testing noon yan. Isa dyan sa Makati at saka isa sa UP. Testing of material. Lahat ng halo, may record dyan, pinapatis yan, at yung mga bakal. Pero wag na nating ikwan yung halo. Yun na lang bakal. Alam na mga civil engineer yan. Opo, na basta bago mo ipasok yung bakal dyan, ay tinitesting yan ng yung tension. Ay sa amin nga mayroon pang shearing kasi pisa yan, mas marami ang shearing sa amin yung napupunit na bakal, ganyan. Tinitesting din namin yan sa mechanical. Pero ito ay ilonggisol lang ito ay hindi ba nila nakita na yung tension rod napaka liit? Opo. At saka, ang layo pa ng distansya. Yan sinulat ko dyan 10 meters. 10 meters po. Ay, dapat ka every 3 meters Yung ganun, nakita ko na ang liit lang nung tension rod. Ay, baka hindi pa rin kakayanin Opo, ayan, 18 meters pa, ang liit pa. Makita nyo po doon sa mga picture, yun po ang naputol Opo. Kasi nga, hindi naman nagiba yung arko Hindi. Ang bumigay, yung tension rod na napakaliit, para nga lang ng pusti ng kwan ng kwan, yung ilaw sa park. Ay, ang liit po niyan. Opo, hindi talaga kakayanin. Sige, ay naandyan na tayo, ngayon ay, ang isang comment ko dyan, ay, palagay ko ito na-implement talaga noong kapanahunan ni Duterte. Opo. At nung kapanahunan ni Duterte, ang ginawa niyang Public Works Minister ay si Mark Villar. Ay political issue po yan Bakit? Ay kakampi niya Pero hindi dapat ganyan po. Hindi dapat ganyan. Hindi evil yan
Ang topic ko po kahapon ay able sa pagpili ng kandidato na iboboto. He must be able at saka he must be willing. Kahit na willing yan, willing siya maging public works minister. O, ay able ba siya? Ay problema talaga yan. Hindi siya engineer eh. Opo, hindi katulad noong kapanahunan ni Tandang Marcos. Mga top-notcher po ang kinukuha niya para maging o mga placer o nag-aral ng structural engineering bago niya i-assign dyan sa ganyan. O, ang tanda-tanda ko noon si Huinyo. O, ka-eskwela po ni Marcos yan. At saka yun si Hipolito. Nagkuhan yan. Ang tagal niya na naging Public Works Ministers and Highway. Ngayon, nung nagtatrabaho naman ako sa Nawasa, ang tanda ko niyan ay engineer din ay si Abir Callas. Matagal din yan. O, kasi naging manager din namin yan sa MWSS eh. O. Pero, ito na po eh. Ay dahil nga sa corrupt si Gloria Macapagal Arroyo, ay inassign niya si Ibdani, na hindi naman engineer yan. Ay graduate yan ng Philippine Military Academy. Pero okay na, padadaanin na natin yan kasi ang Philippine Military Academy po ay basically ay engineering din yan. Yung mga subject nila. Marami silang mathematics. At sa katunayan nga, ang nagturo sa akin ng strength of material ay PMA graduate. General po. Aywan ko na kung ano na yung pangalan niya. Pero Ilocano yun eh. Sa Piati. At saka yan si Ramos ay civil engineer din yan. Aywan ko kung saan siya kumuha. Si Ramos, civil engineer din yan. Siguro yung general na nagturo sa amin sa Piati, kumuha na rin ng civil engineering, kaya nakapagturo sa amin ng strength of material. Opo. Padaanin na natin si Ibdani. Hindi siya engineer, pero pwede na rin. Ay ang problema ngayon dito kay Duterte, sobra na naman na ang korupsyon yan, hindi ba? Bakit niya i-assign? Ay ano bang natapos niyan ni Villar? Hindi ba? At ata yan buong 6 years eh. Siya ang namahala eh. Problema talaga. Kasi hindi siya able eh. Lulukuhin lang siya. O kaya ay aapurbahan lang niya yan. Aapurbahan niya. Hindi katulad nung kapanahunan ni Marcos po, yung San Juanico Bridge po, mayroon taga-Sambales na engineer na nakapag-asawa doon sa amin. Pero Bisaya siya. Isa siya sa engineer na humawak dyan sa San Juanico Bridge. Tanda ko yan kasi nga yung mga kababayan ko, yung doon sa baryo namin, ni-recruit niya para magtrabaho doon sa San Juanico Bridge. Pero engineer talaga siya. Ang tagal nilang nagtrabaho doon. Hanggang ngayon, hindi nasisira po eh. Pero pagkatapos niyan ay pumunta siya ng Saudi Arabia. Opo, yung Bisaya na nakapag-asawa sa amin na civil engineer. Alam ko yan. Ngayon ay bakit ito si Mark Villar ay itinalaga dyan? Yan po ang problema dyan. Ngayon ay dadami talaga ang korupsyon kasi nga hindi niya machichik eh. Pipirmahan lang niya yan. Pero kukuha siya ng kwan dyan, ng mga yung lagay o kwan. Ganun po yan. Ngayon, uulitin ko lang po at ito ay kinoment ko na rin doon sa mga mga YouTube. Kinoment ko na rin learn from looking, kako. Hindi na dapat inspeksyonin yan, kako. Tignan mo na lang, kako, yung tension rod ang liliit at ang layo pa ng distansya, hindi kakayanin, kako, yan.
O, ay ako nga ay sinasabi ko sa inyo sa kwan namin yung sa basin design nakuha kami diyan sa kwan yung ultimate stress, yung elongation, pinag-aralan talaga namin yan. Lahat ng klase ng bakal. Opo, lahat po yan. Kaya alam na alam ko yan. Mapuputol talaga mapuputol yung bakal Ay bakit hindi maputol yan kung bihira na nga yung span niya ang layo, tapos ang liit pa nung bakal na ikinabit, hindi ba? Yan po ang nakikita ko dyan. Pero ang mga tao ay sinasabi na kuwan po, yung dahil sa korupsyon ay walang natin kung 40 to 50 kung sa yung kinukurap dyan ay naniniwala naman tayo dyan. Opo, naniniwala tayo dyan. Pero bago ko po ibigay yung verse ko, ayan, tinaas ko na yung 1 Timothy chapter 6, yung the love of money, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga sumusubaybay sa atin at nais ko po silang pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat, ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narbais, Josalan Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brinda Martin, CJ Turio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divino Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila, at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na yan nga nakita ko dyan, yung kuwan po, yung tension rod na yung naka-vertical po yun Opo, na yun ang nagiging koneksyon doon sa arko at saka doon sa tulay na mismo na dinadaanan. Siya po ang nagdadala dyan.
Oh, ayun ang naputol eh. Oh, kaya bumigay. Ganun po yan. Ngayon ay, aywan ko lang ha, baka mali ang design o aywan ko, kung maliit talaga ang inilagay, hindi natin alam. Pero from looking, ay hindi talaga uubra yon. Hindi, hindi uubra at sinasabi ko po yan bilang ako po ay nag-aral po ako ng machine design at saka yan nga yung extent of material. Opo. Hindi ako civil engineer pero umabot ako sa ganun na pinag-aaralan namin ang mga stress analysis. Opo. Hindi lang yung mga reaction ha, yung load hindi lang, stress analysis po. Opo. Kaya medyo ako yung authority ako para magsalita diyan. Ano? Ngayon ay ito po dahil nga ang sabi ng mga tao ay dahil sa korupsyon. Ayan nga po ay kung pipili tayo ng kandidato ay dapat ay yung talaga, yung walang bahid ng korupsyon. O ay kasi nga ay ayan na nga ngayon lang nangyari yan na wala pang isang taon ay dinaanan lang ng mabigat na sasakyan ay bumigay na. At yun nga sinasabi ko, in doubt ako kung mayroong 100 tons yan yung dumaan dyan. Yung pagsama-samahin na yan, in doubt po ako dyan. Opo. At mag-search din po kayo ano ang loading capacity ng mga dump truck natin dyan sa Pilipinas. Mag-search po kayo para masabi nyo na baka pinapalubo lang nila yung bigat ng dump truck. Ganun po yan eh. O ito po ang isi-share ko sa inyo na dyan, para malabanan natin yung ganyan. Korupsyon nga eh. Aminado ako dyan eh. Kung 40% napupunta sa korupsyon o 50%, hindi natin alam. Yung iba nga, sinasabi pa 60% dyan eh. Napupunta lang sa bulsa eh. O, ayan po 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10. Parati ko pong sinasabi ito, pero mas maigi na parating marinig, para maikalat o mailagay sa isipan ng mga tao. But those who desire to be rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires, which plunge men into destruction and ruin. Yan po ang nakasulat, But those who desire to be rich fall into a temptation and a trap. Dito snare, yung patibong yan, snare, patibong. O, napupunta sila sa temptation at saka mga patibong. And into many foolish and harmful desires. Kung ano-ano lang ang sumasangki sa kanila yan hindi ba? Mambababae na sila kasi nga may pira sila And into many foolish and harmful desires. Ayan po nakasulat. O dito last, which drawn men into destruction and ruin. Ayan po. Totoo po yan kasi nakasulat Pag nakakuha sila ng pira ay ang dami na nilang iniisip. Ang dami na talaga yan. Ano ang susunod? Mambababae na yan hindi ba? O kaya bibili na kung ano-ano yung ari-arian para ipakita na siya ay mayaman, hindi ba? O magpapatayo ng kung ano-anong mga bugos na mga asosasyon para sikat siya. Ganun po yan. They fall into a trap and into a temptation and into many foolish and harmful desires. Mga desires po yan di ba? For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have abandoned their faith and
in their greediness, they abandon their faith. Ayan po ang sa ibang translation, inabandona na yung mga kabutihang asal o yung itinuro sa atin ng ating mga magulang nung tayo ay bata pa. O kaya ay yung konsensya, may konsensya po kasi ang tao binabali, wala na yun. Ang tao po ay mayroong yung alam kung ano yung mabuti at saka masama, pero binabali, wala na yun. Because of their greediness. They abandon their faith, yung paniniwala nila dati. And pierce themselves through with many sorrows. Ayan po. Totoo ba yan? Ay, totoo po yan. Tignan nyo po si Sara Duterte, hindi ba? Example ko lang po para maniwala kayo. Si Sara Duterte ay, yung i-discuss lang po natin kung paano magsimula yan. Yang kalbaryo, na kinukuha niya ngayon, ay naka-impeach na siya Nagsimula yan doon sa humingi siya ng budget o intelligence fund kay Marcos. Magkano po ang hinihingi niya? 500 million. Nasamantalang ang budget lang ni Leni sa buong taon ay 750 million. 750 thousand million. Ano ba? 750 million. Ganun po, nalilitong mga ko, Ngayon, yan ay pinaghatian pa nila. Pinaghatian pa nila kasi yung 2022 po, half noon kay Leni. Yung 2022 din, half noon kay Sara. Ngayon, adi kung hahatiin mo yung 750, ay almost 400 lang, hindi ba? Almost 400. Wala pang 400. Ay bakit hihingi siya ngayon ng 500 million sa intelligence fund lang niya? Ayan po Adi, napakakuan yan. Ang tawag dyan ay gusto niya sa kanya na lahat. Ay hindi naman natin siya masisi. Kasi nga, nung mayor pala siya, sa isang taon, as mayor, ang intelligence fund niya ay 500 million. Doon niya siguro binabase yan. Ay bakit ngayon vice president ako? Ay bakit ito lang ang... hindi ba? Yun po because of their greediness. Tama po ang nakasulat They pierce themselves with many sorrow. Ayan po. Ay ngayon ayan na nga, naka-impeach na siya, hindi ba? Ayan po. Iyan din po ang nangyayari dyan sa mga tulay na yan. Kaya bumabagsak yan. Ganun po yan. Pero ako, baka sa design nga lang, dapat pag-aralan yung design. Sino ang nag-design yan? Na ganun kaliliit yung tension rod at saka ang layo pa ng span. 10 meters. Ay ako po ay may litrato ako ng na naandun ako sa doon sa San Francisco Bridge. Tinitingnan ko yung ang lalapit Ang lalapit. Tama ka ko ito. Ang lalapit yung vertical, ang lalapit niyan. Kasi nga siya ang nagdadala Ayun ang ang layo po talaga Ngayon, yung aywan ko lang, pero hindi naman trust yung nasa iba, doon sa ilalim hindi Hindi trust. Hindi Kasi kung yun ang magdadala, ay lugpos tao yun. Dapat. Hindi lang lugpos tao, baka 2 tao kung trust. Kasi kung yun ang magdadala, pero hindi maliit Ang nagdadala talaga yung arko. Ay pero ang nagkamali, yun nga, yung vertical na bakal. Yun ang nakikita ko dyan. Sige po, at hanggang dito na lang po,
at sana ay may natutunan tayo, ano? Kaya sa pagpili po ng iboboto, tignan natin yung hindi corrupt. Opo, yung able at saka yung willing. Ay kahit na nga willing siya mag-service. Sabi niya, willing mag-service. Si willing, hindi ba? O si Willie, yung kwan. O willing, o willing siyang mag-serve. Ang tanong ngayon, able ba siya? Nagagawa ng batas. Yan po ang katanungan yun namang iba, attorney nga, able sila, nagagawa ng batas. Sa trabaho nila, maging senador, ay willing ba siya? Ay hindi Kasi ang pagsisirbihan niya ay si Duterte, hindi ba? Dahil yun ang yung nandaya ng eleksyon, yung 2019 eleksyon. Kaya ngayon sila Bongo, pasado yan nanalo yan, hindi ba? Kasi nga dinaya nila. Yung 2022 ay mas lalo na si Robin Hood Padilla, hindi ba? Kaya ngayon si Robin Hood Padilla ay sinasabi na hindi niya ikukumbik si Sara. Ayan po. So siya ay nagsisirbi, he is willing to serve Duterte. Ayan po para matauhan lang po tayo, ay binibigyan ko na ng emphasis. Paulit-ulit na lang ko dito. Pero ay pagpasensyahan nyo na lang po para maitanim sa isipan ng mga tao. Sige po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.